na ako masagot. Just ano sagot yung number 2? Ha? Sagot yung number 2. Oh, ba't nagtatanong? Hindi ka na naman nag-aaral? Hindi, nakatulog ako eh. Tahan, ba't di ka nag-aaral? Exam ngayon, bahala ka dyan. Prelito na si Ma'am. Like there's something missing, stuck in a role just playing your position. Even when you scream it seems no one listens. Free as a bird but it feel like prison. Never break tradition, something like it's superstition. And your marriage is about as boring as a politician. Now listen, what you need to do is change the way you living. It's your life, don't explain your every decision. Whatever your vision, believe and make it happen. Look at me, I'm an English rapper. It's only one life here, gotta do you bruv. I feel marvelous, how about you love? Yeah, I feel good. Do you feel good? Yeah, I feel good. Do you feel good? Yeah, I feel good. Do you feel good? Yeah, I feel good. Tell the people. Everybody jump over the edge. Everybody let go and just feel the music. Jump over the edge. Let your body go and just feel the music. Jump over the edge. Everybody jump over the edge. Musta? Ito, ayos lang. Pwede mo ba akong tulungan? Kanina kasi nagpapatulong ako sa exam sa political geography. Kaso, damot mo eh. Ah, ganun ba? Hindi ka nag-aaral kasi. Paano ba naman ako mag-aaral? Lagi na lang ako nakatitig kay ma'am. Ang ganda kasi ni ma'am eh. Sa bagay, hindi naman kita masisisi dyan eh. Kasi ang ganda nga naman talaga ni ma'am eh. Tayo ka, inaagawan mo ko ha. Teka, mamaya na yan. Ano nga pala yung nation and state? Nation and state. Ito lang yan eh, panoorin mo. Nation and state. Unang-una sa lahat, hello, ako si Gerald at oo, ganito talaga ang boses ko pag naka-record. Kaboses ko lang si Bong. Ano ang nasyon? Ito ay isang grupo ng mga individual na mayroon pare-pareho na elemento ng kultura gaya ng reliyon, lingwahe, kasaysayan o political identity. Ang Pilipinas ay isang nasyon. Ang Libya ay isang nasyon. Yada yada yada. Ang United Nations ba ay isang nasyon? Ayos sa definition. Pwede. Pero wala tayong pakialam dito dahil joke class naman tayo. Sunod, ano ang state? Ito naman ayon sa slides ay isang independent na political unit na may recognize the boundaries. Ayos. Ngayon, isipin mo ang United States of America. Yun na yun, sirs. Maraming state yan. Tapos, patan mo yung boundaries. Yay! Gets? In a way, isa silang nasyon, pero may sarili-sarili silang government body. At dahil nandyan na lang din naman tayo, may ibibigay ako sa inyo na tatlong terms, A, B, at C. Sa letrang A, ang nation state. Ito yun parang sa US. Sa letrang B, multinational state. Ito naman yung estado na mayroon maraming nasyon o may madaming grupo ng mga individual na mayroon pare-pareho na elemento ng kultura gaya ng reliyon, lingwahe, kasaysayan o political identity. At ang huli, ang stateless nation, ito naman yung mga nasyon na walang state. Bali, parang sila lang yung mga minority ethnic group. Kumbaga wala silang quote-unquote sistema. Oh, madami na ba kayong natutunan? Ako, madami pa akong sasabihin. Handa na ba kayo? 1, 2, 3. Numero 1, ang federal state. Dahil paborito kong US, ito yung gamit nila dun. Parang yun kapangyarihan, equal sa lahat ng states. Pangalawa naman, ang unitary state. Ito naman yung gamit natin dito sa Pilipinas. Ito yun para bang yung kapangyarihan ay nasa sentral ng gobyerno, which is the office of the president. At sa huli, ang confederation. Sila naman yung mga state na nagsasama-sama lang para sa isang hangarin. O okay na sasagot na din ako ng exam ko. Hello school Google, super duper cool na nyo naman, paalam. Ganun pala yun.
So, yung Pilipinas, pare, nation state. Oo, yun. Nakita mo naman, di ba, sa video kung paano pinakita? O, so gets ko na, di may 1 point na ako. Oo. Paano yung naalala ko sa next question eh? May parang mga hugis eh. Parang ganit. Hugis. Ano yun? Shape? Oo, shapes of state. O, ano naman Shape yan? of states. Ano yan eh. Yung shapes of states kasi na yan, 5 yan. Tapos para malaman natin kung ano yung mga yun. Panoorin mo to. Shape of states o hugis ng estado. Nakakatulong ang hugis ng estado sa mga problemang pang-internal at external ng bansa. Una, ang compact state. Ang bansang may compact state ay ang pinakamadaling pamahalaan. Halimbawa nito ay ang bansang Cambodia, Singapore, at Zimbabwe. Pangalawa, ang fragmented state. Ang bansang may ganitong hugis ay mahirap pamahalaan dahil binubuo ito ng mga magkakaiwalay na pulo. Halimbawa nito ay ang mga bansang Pilipinas, Malaysia, at Korea na nahati sa political na aspeto. Pangatlo, ang elongated state. Ang bansang mahaba o elongated ay mahirap pamahalaan dahil may mga lugar na sadyang malayo sa kapital nito. Halimbawa ang Malawi, Chile, at Vietnam. Ang apat ay ang protruded state. Ito ang mga estadong may hugis na compact na may nakalawit na mahabang estado. Mahirap pamahalaan ang parteng nakalawit ng bansa. Halimbawa ang Thailand, Greece, at Myanmar. At ang huli ay ang perforated state. Dito nabibilang ang mga bansang nasa loob ng isang bansa. Halimbawa nito ang Lesotho, Burma, at San Marino. Uy, ginagawa mo dyan? Tayo, dali lang pala nun eh. Kahit nag-workout ako, kaya ko. Yun lang pala yung shape. Ano naman yung boundary? Yun ba yung sa mga taxi tsaka mga jeep? Hindi yun. Bobo mo naman eh, kaya hindi ka napasa. Tanga-tanga mo eh. Ano ba yun? Wait lang, pigilan lang kita. Wala akong sasabihin niya. Panoorin niyo to. Ang boundary ay anumang uri ng bagay na nagsisilbing limitasyon ng isang state. Maaari sa itong natural na boundary tulad ng mga bundok o ilog. O kaya naman, isang man-made na boundary tulad ng isang linya o kaya ay mga stone markers. Isang halimbawa ng mountain boundary ay ang Pyrenees Mountains, siyang nagsisilbing pagitan ng France at Spain. Ang Mekong River naman na siyang namamagitan sa Burma, Laos at Thailand ay isang magandang halimbawa ng river boundary. Ang arko naman ito sa Ifugao Province ay maaaring ituring na isang line boundary. Habang ang kilometer mark na ito sa Lagawa, Ifugao ay isa sa mga halimbawa ng stone markings. Oh, yun lang political joke. Simple lang. Ganun lang pala kadali yun eh. Madali lang. To, puro ka madali eh. Mag-exam ka na kaya, gumising ka na. Enjoyable, konting aral lang, konting bulakbol. Dito nang lahat madaldal at bulol. Dito na nga, school bukol. Yes, school bukol. Yes, school bukol. Hanggang sa umuwi mula pa sa roll call, lahat ay magulo but okay lang, it's cool. Dito ay terrible, dito'y buhol-buhol. Ito na nga, school bukol. Yes, school bukol. Yes, school bukol. All right now. School bukol. School bukol. School bukol.
namin ay sigurado ka sa happening. Yeah. Unang-una sa lahat, gusto namin pasalamatan ang aming magaling na guro na si Ma'am Fred. Magpapasalamat din ako sa nagpasimula ng school year, si Paul. Hi, ma'am. Thank you for being such a good teacher. We will miss you for power. Hindi sa amin ang magaling na guro. Nakakatakay lang din. Gusto ko rin pasalamatan lahat ng aming nakasa na share yung magandang memories natin. Relax ang mga buhay niyo. Bago pa man natapos yung video ko, gusto kong malaman nyo na sobrang napasayan nyo ako at kaming lahat sa school. At dahil seryoso silang lahat. Gusto ko magpasalamat kay Ma'am, kay Paolo, at sa ating mga malulupit na kaklase. Pre, salamat, pre. Yun! At syempre, wala itong lahat kung wala nga aming cameraman. Ay, salamat ma'am sa lahat ng kaalaman na binigay niyo sa akin. Kagaya ng... Kaya na... Baby boom!